isang magandang araw po sa inyong lahat. Welcome kayo sa aking YouTube channel, ang Madiskarting Waray! Kung bago ka lang sa aking channel, dito ay matututo kang magluto ng iba't ibang kakanin na pwede mong pagkakitaan kahit nasa bahay ka lang ay pwede kang kumita. At hindi lang kakanin ang pwede mong matututunan dito, pwede ka rin matutong mag-bake at mag-design ng cake. Kaya naman, ngayong araw na ito ay babahagi ko sa inyo ang aking homemade alataho. At syempre, hindi po ito tahong-taho gulaman po ang gagawin natin. At para nga maging attractive ito sa mga bata na magiging customer natin, kaya naman iba't ibang flavor ang gagawin natin. So ayan mga kawaray, samahan niyo po ako at hindi ko na patatagalin pa, magluluto na tayo ng gulaman alataho. At ngayon ay gagamit tayo dito ng Alaska Evap 1 can 370 ml. Maglalagay din tayo ng 3 cups of water at ilalagay din natin dito ang gulaman and flavor. 1 tablespoon. Ang gulaman na gagamitin natin dito yung walang flavor, yung white lang ang kulay niya. So ayan, isasama lang natin. Pagsasamahin muna natin ito bago natin isalang sa mahinang apoy lang. Pagka nagsasalang kayo nito, dapat mahinang apoy lang. Pagka nalaman nyo na okay na at wala nang pamumuo nito, nahalo na natin ang ating gulaman sa ating gatas, ngayon naman ay isasalang na natin ito sa mahinang apoy. Habang ito ay nakasalang, kailangan ay hinahalo-halo lang natin ito hanggang sa kumulo. Once na kumulo na itong ating gulaman, ang ibig sabihin lang nito ay okay na. Hindi na po natin kailangan pang hintayin na lumapot itong ating gulaman. Pusa lang po kasi itong titigas kapag isalin sa ating mga lagayan. Pero dapat bago natin to isalin, kailangan kumukulo na ang inyong gulaman. Once na kumulo na ito, nararamdaman nyo na at makikita nyo naman yun na kumukulo na. Ibig sabihin lang nun ay okay na. Hindi po natin ito titigilan sa paghalo kasi mamumuo po ito. So ayan na, natapos na natin nga ito at kumulo na. Tsaka na po natin ito isasalin sa ating mga lagayan. Once na okay na yan, nasalin na natin sa mga lagayan, itatabi na muna natin ito. At dahil nga po naluto na natin ang ating gulaman, isusunod nating lutuin ang ating sago. Sa ating sago ay kakailanganin natin ng water, 5 cups, and then ang ating sago dito ay lalagyan natin ng 1 cup of sago. Sa pagluluto ng sago ay napakadali lang. Kailangan mo lang ng tubig and then sago. Sa mga nagtatanong kung saan ko nabili itong sago, sa supermarket marami po doon. Ang ginawa ko lang doon, ang pinili ko ay yung pangtaho. Makikita nyo naman na yung maliit na sago. Pero alam ko, may nabibili naman pong luto ng sago. Pero hindi ko siya recommended na yun ang gawin nyo, yung naka-stack na sa mga palengke. Hindi natin malalaman na yun ba ay naluto. Minsan kasi binababad na lang po yun. So, napakadali lang ito. Pagka maluto na ito, isasalain po natin. Once na nasala na natin, gagawa na tayo ng minatamis na sago. Ang una nating gagawin ay maglalagay tayo ng 1 cup of water, 1 cup of brown sugar. Pagsasamahin lang po natin ito, lulutuin lang natin ito hanggang sa kumulo. Then, maglalagay tayo ng 1/2 cup of sago. Yung luto na po once na okay na, tsaka naman na po natin isasalang. Pagka kumulo na at malapot na ito, ang ibig sabihin lang nito ay okay na. Yung napapansin nyo niya parang malapot na pagluluto ng ating minatamis na sago, ito yung original. Pagka okay na, gagawa naman tayo ng iba't ibang flavor. Ang susunod nating lulutuin ay ang ating ube flavor. Sa ating ube flavor, kailangan natin dito ng 1 cup of water, 1/2 cup of white sugar, and then 1/2 teaspoon ng ating ube flavor. Dito ay napakadali lang gawin itong ating iba't ibang flavor. Then, maglalagay tayo ng 1/2 cup of sago. Isasalang lang po natin ito. Once na kumulo na ang ating ube flavor, ibig sabihin lang ay okay na po siya. Hindi na natin patatagalin pang lutuin nito. Kailangan lang ay kumulo lang siya. Pagka okay na, sasalin ulit natin. Sa pangatlong procedure ng pagluluto ng sago, ay kakailanganin po natin dito ng ating 1 cup of water, 1 cup of sago. Ito ay paghihiwalayin na po natin ito kapag maluto na. And then, maglalagay tayo dito ng white sugar, 1/2 cup of white sugar.
Pagka napagsama na natin, isasalang natin ito hanggang sa kumulo. Sa pangatlong procedure ng pagluluto ng sago, dito ay napakadali lang. Hindi na natin kailangan pa ng isa-isang pagluluto. Ang gagawin lang natin dito kapag magluto tayo ng sago, maglagay tayo ng asukal, paghihiwa-hiwalayin na lang po natin ang ating flavor. Once na kumulo na ulit ito, tsaka naman na natin paghihiwa-hiwalayin or isi-separate natin ang ating sago sa dalawang flavor. Nasa sa inyo kung ilang flavor ba ang gusto nyo. So, ayan, nailagay na po natin sa ating mga lagayan at saka naman na po tayo maglalagay dyan ng flavor. Dito ay gumamit ako ng strawberry flavor. At ang strawberry flavor na ito, ang brand ng pangalan nito ay Bakersfield. Kasi napakasarap talaga kapag ito yung gamitin nyo. Then, buko pandan. Kung wala naman kayong Bakersfield or wala kayong mabilhan, pwede naman po ang McCormick. Maganda din po at masarap din po ang lasa nun. So, ito na nga po, maglalagay na po tayo sa plastic cup ng ating gulaman na parang taho nga ang style kapag maglagay na tayo ng gilid ng ating mga cup, maglalagay naman na tayo ng iba't ibang flavor nitong ating sago. So, ganyan lang po ang paglagay nyo. Unang ilalagay gulaman, din sago sa ibabaw para attractive po ito sa mga bata. Paulit-ulit nyo lang po itong gagawin. Maglalagay kayo ng sago or maglalagay kayo ng gulaman, sago, at gulaman ulit, sago ulit. Alam nyo po ba na magugustuhan po ito ng mga bata, lalong-lalo na iba't iba ang kanyang flavor. At alam ko na kapag ibenta nyo po ito sa labas na ng bahay nyo, magugustuhan nila ito. Nakakalain nyo talaga ay taho. Pero hindi po. Gulaman lang po ito na ating ibibenta. So, ang suggest ko sa inyo, ang gulaman nyo ilalagay nyo sa ref. Pero huwag nyo po ilalagay sa freezer kasi nga po, pangit siya kapag nasa freezer. Kasi once na ilabas natin yan sa ating freezer, magkakaroon yan ng tubig. So, dapat ay nasa chill lang po siya ng ating ref. So, eto na mga kawaray. Napapansin nyo na tapos na tayo. Ganyan lang po siya. Napakadali. Kung gusto nyo ng pangatlong procedure ng pagluluto ng sago, napakadali lang. Pero ang ating original talaga ay the best. Yung minatamis na ang ginamit natin dito ay dark sugar. Yun po talaga yung the best na gusto kong flavor dahil nga ginawa natin na parang caramel. So, ayan mga kawaray, kung nagustuhan nyo po itong ating procedure na ito, gulaman lang po ito ng ginawa nating taho. Pero hindi siya talaga totaling taho. Gulaman po talaga siya. Kung nagustuhan nyo ang ating recipe ngayon, please subscribe my YouTube channel. Kung gusto nyo din pong hiramin ang aking mga picture na pwede nyo ipang post sa inyong mga FB, dalawin nyo po ang aking Facebook, Hasmin Kabigkis. Ayan, hiramin nyo po dyan at i-post nyo po sa inyong mga FB para po magkaroon kayo ng mga customer. At huwag nyo lang pong pangalanan dahil marami po ang nanghihiram ng ating mga picture. Thank you po ulit sa inyong lahat. At salamat po sa panunood nyo palagi sa akin. At hanggang sa susunod na ating vlog. Kung gusto nyo pong kayo ay mapa-shoutout, ayan, isa-shoutout ko kayo dito sa aking YouTube channel, mag-comment lang po kayo. So, ayan, napakasarap nito. Talaga, ang napili ko talagang flavor ay yung minatamis na brown sugar. The best ang lasa niya na talaga namang para akong bumabalik sa pagkabata kapag kinakain ko ito. Thank you ulit sa inyong mga kawaray ha, sa panunood nyo palagi sa akin. Ito ulitin ko, kung gusto nyo hiramin ang aking mga picture, ayan, dalawin nyo lang po ang aking Facebook, Hasmin Kabigkis. I-follow nyo po ako kung gusto nyo po akong i-follow. Kung ayaw nyo naman, okay lang sa akin. Pero, subscribe nyo po ang aking YouTube channel, mga kawaray. So, ayan, isa-shoutout ko muna ang lahat ng mga nanonood sa akin at sa lahat ng mga nagko-comment. Shoutout nga pala kay Ma'am Lily Marmol. Ang sabi niya dito, Blessed Monday. At kay Ma'am Joy De Leon, hi po, anong size po? Yun po kay Jan Parungao. Ayan, kay Rosie Bicudo. Kay Glory Hernande. Thank you po sa lahat ng mga nagko-comment. Kay Frisella Zail, sarap naman yan. At kay Lani Perez, ang sabi niya, gagawa ako sa birthday ng asawa ko. Thank you muli sa inyong lahat. God bless po sa ating lahat mga kawaray.